Isang 2 taong gulang na bata ang patuloy na itinuturo ang kabaong ng kanyang ama. Ang sumunod na nangyari ay talagang nakakagulat. Magandang araw sa inyong lahat. Sandali tayong huminga ng malalim at pumasok sa tahimik at solemning hangin ng simbahan ng San Miguel. Ang mabibigat at malungkot na tunog ng kampana ay umaalingaw-ngaw sa paligid, humahalo sa impit na higbi ng mga nagluluksa. Ang dalamhati ay parang di nakikitang ulap na bumabalot sa buong silid, nagpapabigat sa hangin. Tahimik na nakatayo si Evelyn sa tabi ng kabaong, yakap-yakap ang kanyang munting anak na si Teresa. Ang 2 taong gulang na bata ay pumipiglas sa kanyang mga bisig. Ang maliit nitong mukha ay namumula dahil sa walang tigil na pag-iyak. Dahan-dahang lumuhod si Evelyn, pilit na pinapatahan ng anak, ngunit ayaw magpatahan ni Teresa. Ang inosenteng mga mata niya ay nakatutok sa kahoy, nakabaong kung saan nakahimlay ng walang buhay ang kanyang ama si Ernesto. "Papa! Papa!" Iyak ng bata, nanginginig ang munting daliri habang itinuturo ang kabaong. Napalunok si Evelyn, mahigpit na hinawakan ng kanyang itim na belo. Gusto niyang sumabog sa pag-iyak, ngunit wala ng luhang lumalabas. Hindi pa rin niya matanggap ang biglaan at di inaasahang pagpanaw ni Ernesto. Kahapon lang, hinalikan siya nito bago umalis ng bahay. Ngayon, tanging malamig na katawan na lang ang naiwan sa loob ng kahoy na kahon. Punong-puno ng tao ang simbahan, pawang pabulong na nag-uusap. Walang makaintindi kung paano namatay ng biglaan si Ernesto, isang malusog at matipunong lalaki. May nagsasabing isa itong trahedya, habang ang iba'y naniniwalang malupit na kapalaran ang naglaro. Lumapit si Ginang Anita, isang matandang kakilala ni Evelyn. Marahan niyang inilagay ang kamay sa balikat ni Evelyn at bumulong. "Anak, alam kong napakahirap nito, pero napansin mo ba si Teresa? Ayos lang ba siya?" Tiningnan ni Evelyn ang anak. Nanginig ang maliit na katawan ni Teresa, ang kanyang malalaking mata ay nakatitig sa madilim na sulok sa likod ng kabaong. Pagkatapos, bigla siyang sumigaw. "Papa! Papa ay nakakulong! Humihingi siya ng tulong!" Nagpulong-pulong ang takot sa loob ng simbahan. Nagkatinginan ang mga nagluluksa, halatang hindi alam kung paano tutugon. May ilan na nag-antanda habang ang iba ay nagpalitan ng nerbyosong sulyap. Dahan-dahang umatras si Ginang Anita, tinakpan ang bibig gamit ang nanginginig na kamay. "Diyos ko," mahina niyang bulong. Nakikita ng bata ang hindi natin nakikita. Isang malamig na kilabot ang gumapang sa likod ni Evelyn. Mahigpit niyang niyakap ang anak at pinilit panatilihing kalmado ang kanyang boses. "Teresa, anak, anong ibig mong sabihin?" Nanginginig ang labi ni Teresa habang mahigpit niyang hinawakan ang manggas ng damit ng kanyang ina. "Papa ay nandyan. Tumatawag siya ng tulong. Mama, nakakulong siya." Isang biglaang malamig na hangin ang dumaan sa simbahan, pinakislap ang mga kandila sa altar. Ang katahimikan ay naging mas mabigat, punong-puno ng hindi maipaliwanag na tensyon. Walang kumilos. Pagkatapos, unti-unting bumukas ang pintuan ng simbahan. Isang matangkad na lalaki ang pumasok, nakasuot ng itim na Amerikana. Kalma ang kanyang mukha, ngunit hindi mabasa ang ekspresyon. Si Henry, ang pinsan ni Ernesto. Matalim ang kanyang tingin habang inikot ang paningin sa loob ng simbahan, hanggang sa mapadako ito kay Evelyn. Isang mahinang ngiti ang gumuhit sa kanyang labi, ngunit may kung anong hindi tama rito. "Evelyn," mahinahon niyang sabi, "sigurado akong pagod ka na. Tayong lahat ay nagluluksa sa pagpanaw ni Ernesto." Tumango si Evelyn, masyado siyang lupaypay para sumagot. Dahan-dahang lumingon si Henry kay Teresa na mahigpit pa ring nakayakap sa kanyang ina. Nakatingin pa rin ang bata sa madilim na sulok sa likod ng kabaong. "Masyado pang bata ang iyong anak upang maintindihan ito," mababang sabi ni Henry.
Mas mabuti kung titigil siya sa pagsasalita ng mga ganitong bagay. Nakakagulo ito sa lahat. Kumunot ang noo ni Evelyn. May kung anong hindi tama sa tono ni Henry. Nagdadalamhati lang siya sa pagkawala ng kanyang ama, sagot niya ng kalmado. Tumango si Henry, ngunit may bahagyang pag-aalinlangan sa kanyang mukha. Matapos ang ilang sandali, malalim siyang huminga. Evelyn, ayaw kong pag-usapan ito ngayon pero may iniwang malaking utang si Ernesto. Ang bahay ninyo, marahil mas mabuting ibenta ito upang mabayaran ang lahat. Biglang bumigat ang dibdib ni Evelyn. Ibenta ang bahay. Anong sinasabi mo? Bumuntong hininga si Henry, inilagay ang kamay sa kanyang dibdib, kunway nag-aalala. Mabuting tao si Ernesto, ngunit hindi niya naiwasan ang pagkakautang. Iniisip ko lang kung ano ang pinakamainam para sa inyo ni Teresa. Nanlamig ang sikmura ni Evelyn. Hindi pa man naililibing si Ernesto, ang iniisip na ni Henry ay pera. Biglang hinigpitan ni Teresa ang pagkakahawak sa kamay ng kanyang ina, nanginginig ang boses. Papa ay nakakulong. Napakislot si Henry, mabilis na napatingin sa bata. Lalong bumigat ang tensyon sa loob ng simbahan. Dahan-dahang lumuhod si Evelyn sa harapan ng anak, bumibilis ang tibok ng puso. Teresa, anak, anong sinabi mo? Tumingala si Teresa sa kanyang ina, punong-puno ng takot ang kanyang inosenteng muka. Hindi pa umalis si Papa. Nandito pa siya. Tumatawag siya kay Mama. Isang nakabibinging katahimikan ang bumalot sa simbahan. Isang babaeng nakaluhod sa harapan, si Margaret, ang mahigpit na kumapit sa manggas ng katabi. Mahina siyang bumulong, hindi ito isang magandang palatandaan. Ang isang inosenteng bata ay hindi magsisinungaling. Hinawakan ni Evelyn nang mas mahigpit ang maliit na kamay ni Teresa, pilit pinipigilan ang panginginig ng kanyang katawan. Sa kabila ng silid, napansin niyang biglang nanigas ang katawan ni Henry. Mahigpit niyang pinagkuyom ang kanyang kamao, bakas sa kanyang mukha ang pagkabalisa. Kalokohan, pabirong sabi ni Henry, pilit tumatawa. Malilikot lang ang imahinasyon ng mga bata. Ngunit napansin ni Evelyn ang pagtaas ng kanyang balikat, ang paggalaw ng kanyang mga daliri na hindi mapakali sa ibabaw ng pew. May kung anong hindi tama. Lalong lumalim ang kadiliman sa loob ng simbahan ng San Miguel, ang naglalagablab na mga kandila sa altar ay tila mas lumiliit. Ang hangin ay naging mas malamig, mas mabigat. Papa ay nandito pa, tumatawag siya kay Mama. Nagtagpo ang mga mata ni Evelyn at Henry. Sa unang pagkakataon, nakita niya ang pag-aalinlangan sa kanyang mukha. May nangyayaring kakaiba at may tinatago si Henry. Halika na, huwag nating hayaang takutin tayo ng imahinasyon ng isang bata, ani Henry. Pilit na ngumiti kahit hindi maitatanggi ang bahagyang panginginig sa kanyang tinig. Tahimik na nagantanda ang pinakamatandang miyembro ng nayon sa kamarahang bumulong. May mga bagay na hindi kayang ipaliwanag ng tao. Minsan, may nakikita ang mga bata na hindi natin nakikita. Isang malamig na kilabot ang gumapang sa likod ni Evelyn, kaya't hinigpitan niya ang hawak kay Teresa. Mabilis na kumurap si Henry, tila saglit na naguluhan, bago muling ibinalik ang kanyang dating mapanatag na ekspresyon. Evelyn, iniisip ko lang ang kapakanan mo, aniya ng malumanay. Mas mabuti nang ayusin agad ang mga iniwang problema ni Ernesto. Kung buhay pa siya, siguradong gugustuhin niyang ayusin mo ito ng mabilis at maayos. Biglang bumigat ang pakiramdam ni Evelyn. Kailangan ko ng oras na mag-isa. Matigas niyang tugon, ramdam ang bahagyang panginginig sa kanyang tinig. Bahagyang tinaas ni Henry ang kanyang mga kamay na para bang sumusuko, pero saglit na sumilay sa kanyang mukha ang iritasyon. Sinusubukan ko lang tumulong, pero kung ipagpipilitan mong maging matigas ang ulo, baka mapilitan akong idaan ito sa mga autoridad. Parang yelo ang dumaloy sa ugat ni Evelyn sa banta ni Henry. Mula sa isang tabi, marahang tumutol si Margaret, isang taga-nayon. Nakakagulat. Hindi pa man naililibing si Ernesto, pera na ang iniisip niya.
Ngunit hindi nagpaapekto si Henry sa mga bulungan sa paligid. Babalik ako bukas. Sana sa oras na yon nag-isip ka na ng mabuti, anya bago lumabas ng simbahan nang hindi lumilingon. Mabilis ang pintig ng puso ni Evelyn, hindi lang dahil sa mga sinabi ni Henry, kundi dahil sa paraan ng kanyang reaksyon nang banggitin ni Teresa si Ernesto. Tumingin siya pababa sa kanyang anak na mahigpit pa ring nakakapit sa kanyang damit. Mama, nandito pa si Papa. Mabilis na huminga ng malalim si Evelyn, pilit pinanatilihing kalmado ang sarili. Teresa, anong ibig mong sabihin? Nakakulong si Papa? Tumingala si Teresa, naglalaglagan ang luha sa kanyang pisngi. Sa halos bulong na tinig, sinabi niya, si Papa ay nasa loob. Tinatawag niya ako, natatakot siya. Parang yelo ang biglang bumalot sa katawan ni Evelyn. Napatingin siyang muli sa kabaong, mahigpit itong nakasara, gawa sa makapal na kahoy. Pero sa hindi maipaliwanag na dahilan, may bumibigat na pangamba sa kanyang dibdib. Sa tabi niya marahang umiling si Ginang Anita. Hindi ito imahinasyon lang, anya, puno ng kasiguruhan ng tinig. Nakakita na ako ng ganito noon. Napalingon si Evelyn, bumibilis ang tibok ng kanyang puso. Anong ibig mong sabihin? Bahagyang nag-alinlangan si Ginang Anita, parang may binabalikan mula sa nakaraan. Sa wakas, mahina siyang nagsalita. Noong araw, may isang lalaking inakalang patay na, pero ang totoo, napunta lamang siya sa malalim na koma. Nailibing siya bago pa nila napagtantong buhay pa siya. Ang pamilya niya, palaging napapanaginipan siya, naririnig ang kanyang mga sigaw sa gabi. Nalaglag ang puso ni Evelyn, napatingin siyang muli sa kabaong, unti-unting sumisiksik sa kanyang isipan ang isang nakakakilabot na posibilidad. Humikbi si Teresa at lalong napakapit sa kanyang ina. Tinatawag ako ni Papa, bulong niya. Isang malamig na hangin ang umihip mula sa labas, dumaan sa mga bintanang may stained glass, lumikha ng isang malamyos ngunit nakakapanindig balahibong tunog. Muling kumislot ang mga kandila sa altar hanggang sa biglang mamatay ang isa sa mga ito. Napatingin ang mga tao sa isa't isa, kita sa kanilang mga mata ang takot. Ito ay isang tanda, mahinang sabi ng isang babae, habang mahigpit na hawak ang kanyang rosaryo. Muling bumigat ang hangin sa loob ng simbahan, parang may hindi nakikitang anino na bumabalot sa paligid. Mabilis ang paghinga ni Evelyn habang tinitingnan ang takot sa mukha ng mga taga-nayon. Hindi, nagkataon lang ito, kailangan niyang paniwalaan na nagkataon lang, pero paano kung hindi? Lalong napakapit si Teresa sa kanya, nangangatog ang katawan. Lumapit si Margaret, mababa ngunit matibay ang tinig. Evelyn, kung may kahit katiting kang pagdududa, huwag mo munang ipalibing si Ernesto. Para itong kutsilyong tumarak sa dibdib ni Evelyn. Pilit niyang sinasabi sa sarili na imahinasyon lang ng isang bata ang naririnig niya. Pero sa kaibuturan ng kanyang puso, may kung anong bumabaluktot na pangamba. Umalis na si Henry pero hindi mawala sa isip niya ang reaksyon nito nang magsalita si Teresa. Bakit siya mukhang balisa? Biglang lumapit si Ginang Anita at mahigpit na hinawakan ang manggas ni Evelyn. Mababa ang kanyang tinig, ngunit may kasiguruhan. Anak, minsan mas malakas ang kutob kaysa rason. Baka dapat mong pakinggan ito. Tumingin si Evelyn kay Teresa. Mahigpit siyang nakakapit sa kanyang ina, parang takot na takot. Mama! Bulong ng bata, nanginginig ang labi. Takot si Papa. Isang nakakakilabot na lamig ang bumalot kay Evelyn. Hindi ito posible. Patay na si Ernesto. Hindi ba? Muntik na siyang hindi makahinga sa bigat ng nararamdaman. Nakatingin sa kanya ang mga tao, halatang naghihintay sa kanyang magiging desisyon. Bigla, isang boses ang pumunit sa katahimikan mula sa labas ng simbahan, matalim at puno ng pagkaapurahan. Evelyn! Napalingon siya ng mabilis, napasubsob ang puso sa kanyang dibdib.
Sa pintuan ng simbahan, nakatayo si Danilo, matalik na kaibigan ni Ernesto. Hingal na hingal siya, kita sa kanyang mukha ang matinding pag-aalala. Kararating ko lang, pero may isang bagay kang kailangang malaman. Muling bumilis ang tibok ng puso ni Evelyn. Anong ibig mong sabihin? Lumapit si Danilo kay Evelyn, binabaan ang boses sa halos bulong na tono. Bago pumanaw si Ernesto, bago ang lahat ng ito, may sinabi siya sa akin, isang bagay na mahalaga. Hindi ko alam kung ito ang tamang oras, pero may kinalaman ito kay Henry. Sa pagbanggit ng pangalan ni Henry, lalong lumalim ang kaba sa dibdib ni Evelyn. Sabihin mo sa akin, anya matigas ang tinig. Mabilis na luminga si Danilo, tinitiyak na walang nakikinig bago yumuko at muling bumulong. Ilang araw bago ang aksidente ni Ernesto, may ibinunyag siya sa akin. Sinabi niyang pinipilit siya ni Henry na ibenta ang bahay. Tumanggi si Ernesto at kinabukasan nawala siya. Parang may malamig na tubig na bumuhos kay Evelyn. Kanina lamang masyadong mapilit si Henry na ipagbili niya ang kanilang tahanan at nang sabihin ni Teresa na si Ernesto ay nakakulong, halos hindi maitago ni Henry ang kanyang pagkabalisa. Danilo, ang ibig mong sabihin? Nagatubili si Danilo, humugot ng malalim na hininga. Wala akong ebidensya. Pero hindi kailanman pinagkatiwalaan ni Ernesto si Henry. Sinabi niya sa akin na kung may masamang mangyari sa kanya, dapat kang mag-ingat at huwag kang magtitiwala kaninuman. Parang may humigop ng hangin mula sa dibdib ni Evelyn. Hindi ito maaring totoo. Pero ang mga piraso ng palaisipan ay unti-unting bumubuo ng isang nakakakilabot na larawan. Bago pa siya makasagot, hinila siya ni Teresa, nanlalaki ang mata at nanginginig. Mama, umiiyak si Papa. Natahimik ang buong simbahan. Dahan-dahang umatras si Ginang Anita habang ang ibang mga taga na yon ay nagpalitan ng balisang tingin. Nakikita niya si Ernesto. May bumulong. Napalunok si Evelyn, pilit pinipigilan ang kilabot sa kanyang katawan. Tumingin siya kay Teresa. Anak, anong sinabi mo? Itinuro ni Teresa ang kabaong, nanginginig ang boses. Umiiyak si Papa, umiiyak siya. Biglang naging mas malamig ang silid, masikip at nakakasakal ang pakiramdam. Tumayo ang balahibo sa batok ni Evelyn. Hindi ito maaring totoo. At pagkatapos, thud. Isang mahinang tunog ang pumailan lang, natahimik ang lahat, walang gumalaw, walang nagsalita. Nagkamali lang ba siya ng pandinig? Thud. Mas malinaw ngayon, mas tiyak, napaigik ang ilang taga na yon. Napahawak si Ginang Anita sa kanyang dibdib, paulit-ulit na nag-antanda. Diyos ko, bulong niya. Nanginig ang boses ni Margaret. Evelyn, kailangan nating buksan ang kabaong. Nanlumo si Evelyn, parang umiikot ang kanyang paningin. Dahan-dahan siyang lumapit. Walang gagalaw dyan. Isang matigas na utos ang pumunit sa katahimikan. Lahat ng ulo ay napalingon. Si Henry, nakatayo siya sa pintuan ng simbahan. Nakakunot ang noo, nag-aapoy ang mata sa galit. Pero sa kabila ng kanyang matapang na anyo, may ibang bagay sa kanyang tingin. Hindi lang ito galit, ito ay takot. Huwag kayong magpapadala sa takot, sigaw niya. Isa lang itong kalokohan. Pero nakita ni Evelyn ang nanginginig niyang kamay. Henry ay natatakot. Nagtitinginan ng mga taga-nayon, may ilang lumapit sa kabaong, may ilan namang umatras palayo. Ang ilan ay mahigpit na kumapit sa kanilang rosaryo, samantalang ang iba ay nananatiling nakapako sa kinatatayuan. Thud, muling dumagundong ang tunog. Namutla si Evelyn, mahigpit na pinagsama ni Henry ang kanyang mga kamao, matalim ang kanyang tinig. Walang magbubukas niyan. Pero lalo lang siyang nagmukhang kahina-hinala, lalo pang lumalim ang katahimikan sa loob ng simbahan ng San Miguel. Ang malabong liwanag mula sa mga kandila ay tila gumagalaw sa loob ng madilim na silid. Pero ang pagkatok hindi tumitigil. Thud, thud.
Napasigaw ang isang babae sa likuran. "Kahoy lang yan!" Sigaw ni Henry, halos desperado. Kapag malamig ang hangin, lumiliit ang kahoy. Natural na tunog lang yan. Ngunit wala ni isa ang naniwala sa kanya. Umiling si Ginang Anita. Ang kahoy ay hindi kumakatok. Bulong niya, madilim ang tingin. Pagkatapos, lumapit si Ginoong James, isang matandang kaibigan ng ama ni Ernesto. Malalim at matibay ang kanyang boses. "Henry, bakit ka takot na buksan ang kabaong?" Tumitig siya kay Henry, hindi umiwas. "Kung wala kang itinatago, pabuksan natin ito." Nanigas ang katawan ni Henry. "Hindi ako natatakot," sigaw niya. Pero nakita ni Evelyn ang pawis sa kanyang noo, ang bahagyang panginginig ng kanyang mga daliri. Lumapit si Danilo, matalim ang tingin. "Kung ganon, patunayan mo." Thud, mas malakas ang tunog. Napapikit sa takot ang ilang babae, ang iba naman ay napahawak sa kanilang mga sarili. Muling napahigpit ang hawak ni Teresa kay Evelyn, namumuo ang luha sa kanyang mata. "Mama, tinatawag ka ni Papa." Nanginig si Evelyn, ngunit ngayon ang takot ay napalitan ng pagtatangka. Matalim siyang tumingin kay Henry. "Ano ang itinatago mo?" Lumaki ang mga mata ni Henry. "Seryoso ka ba, Evelyn? Bubuksan mo ang kabaong ng dahil lang sa haka-haka ng isang bata?" "At ang pagkatok?" tanong ni Evelyn. "Hangin, sinabi ko na sa inyo, hangin lang yan." Halos pasigaw niyang tugon. Lumapit muli si Danilo, ang boses ay puno ng hamon. "Kung ganon, hayaan mong buksan namin." Natahimik ang lahat. Si Henry nanigas, napatingin siya sa kabaong, isang saglit lang. Pero sapat na yon para makita ni Evelyn ang takot sa kanyang mga mata. "Hindi!" sigaw niya puno ng pagkasindak. "Walang hahawak diyan." Sa desperasyon niyang iyon, lalo lang siyang nagmukhang may kasalanan. Humakbang si Ginoong James, mariing nagsalita. "Henry, habang mas tumatanggi ka, lalo kang nagiging kahina-hinala." Nagtama ang kanilang mga mata, hindi na maikakaila ni Henry ang totoo. At pagkatapos, isang malakas na sigaw ang pumuno sa simbahan. "Papa, nandito ako!" Halos yumanig ang buong simbahan. Thud, thud, mas malakas, mas malinaw. Napaatras ang ilang tao, ang iba na may nagmadaling lumabas ng simbahan, nanginginig sa takot. Nanginginig na si Margaret, mahigpit na nakayakap sa sarili. Kung may kahit 1% ng posibilidad na buhay pa si Ernesto, kailangan natin siyang iligtas. Dahan-dahang pumikit si Evelyn, huminga ng malalim at tumayo ng matatag. "Danilo, tawagin mo si Padre Reynaldo, ngayon na." "Walang tatawag kanino man," sigaw ni Henry, pero hinarang siya ni Ginoong James. Sa labas, muling tumunog ang kampana ng simbahan. Tumakbo palabas si Danilo. Sa loob, nakatayo si Evelyn sa harapan ng kabaong at sa kanyang isipan may isang tanong na paulit-ulit na bumabalik. Totoo ba ito o huli na ang lahat? Isang nakakakilabot na katotohanan ang tumarak sa isipan ni Evelyn na parang patalim. Hindi na siya maaring maghintay pa. Pareho mang may pari o wala, pareho mang harangin siya ni Henry o hindi. Kailangan niyang malaman ang katotohanan ngayon. Muling tumunog ang kampana ng simbahan. Ang malalalim na tunog nito'y parang babala, lumulutang sa ere na puno ng takot. Wala nang nagdadalamhati para kay Ernesto. Takot na ang pumalit sa kanilang lahat. Thud, lalong lumakas ang pagkatok mula sa kabaong, nagiging mas desperado. Nanigas ang katawan ni Evelyn, ngunit ang isipan niya ay naghiyaw. Buhay pa ba si Ernesto? Hindi. Hindi maaari. Pero paano kung malamig na pawis ang gumuhit sa kanyang gulugod? Mahigpit niyang hinawakan ang maliliit na kamay ni Teresa. Nararamdaman ang pagnginig ng anak sa gitna ng kanyang hikbi. "Mama, tumatawag ng tulong si Papa." Mahinang nagdasal si Ginang Anita habang ang mga taga na yon ay dahan-dahang umatras, takot na takot, ngunit hindi makaiwas ng tingin sa kabaong.
Umalis na si Danilo upang tawagin ang pari, pero alam ni Evelyn hindi na siya maaaring maghintay pa. Kailangan nating buksan ang kabaong ngayon. Umalingaw-ngaw ang boses niya sa buong simbahan, tinaga ang tensyon sa hangin na parang kidlat. Hindi! Sumabog ang sigaw ni Henry habang mabilis siyang sumugod, ang kanyang mukha ay balot ng takot at galit. Baliw ka na ba, Evelyn? Kalokohan ito. Sino bang nagbubukas ng kabaong sa gitna ng isang burol? Kung ganon, ipaliwanag mo sa amin, Henry. Matalas ang titig ni Evelyn. Ano yang mga tunog na yan? Nanginginig ang kamao ni Henry, bumilis ang kanyang paghinga. Hanging lang yan, kahoy lang yan na lumiliit sa lamig. Ganon ba talaga ang iniisip mo o may tinatago ka? Putol ni Evelyn. Bumuka ang bibig ni Henry, ngunit bago pa siya makasagot, biglang bumukas ng malakas ang pintuan ng simbahan. Dumating si Danilo. Paparating na ang pari, walang gagalaw sa kabaong hanggat wala siya. Hindi! Halos lumabas ang kaluluwa ni Evelyn sa kanyang sigaw. Hindi na ako maaaring maghintay pa! Sinunggaban niya ang kabaong, hinawakan ang takip. Mahigpit na hinawakan ni Henry ang kanyang kamay. Evelyn, huwag mong gawin to. Sumakit ang kanyang braso sa diin ng pagkakahawak pero hindi siya papayag na pigilan siya ni Henry. Bitawan mo ako, Henry. Napahiyaw ang ilang taga-nayon sa ginawa ni Henry. Lalo pang lumakas ang bulungan. Mas lalo itong naging kahina-hinala. Lalong humigpit ang hawak ni Henry at sa mababang tinig halos parang hayop na umaatungal siya. Hindi mo ito maaaring gawin, isa itong kawalang galang. O natatakot ka lang? Nanigas si Henry at sa sandaling iyon ng pag-aalinlangan, hinila ni Evelyn ang kanyang kamay at mabilis na lumapit sa kabaong. Lumapit sina Danilo at Ginoong James. Kung patay na nga si Ernesto, makikita natin mismo, sabi ni Danilo, matigas ang tinig. At kung hindi, malamig ang boses ni James. Nanginig si Henry, namumutla na siya ngayon. Hindi, halos pasigaw niyang sigaw, pero wala nang nakikinig sa kanya. Lumakas pa ang pagkatok sa kabaong. May isang bagay sa loob. Mabilis ang tibok ng puso ni Evelyn. Kailangan niyang malaman. Hinigpitan niya ang hawak sa takip. Handa na ako, mahinang bulong niya. Ngunit bago pa niya maiangat ang takip, Evelyn, huminto ka. Isang malalim, mabigat na boses ang umalingaw-ngaw mula sa pintuan ng simbahan. Lahat ay tumingin. Dumating na si Padre Reynaldo. Nakatayo siya sa pasukan, ang itim niyang kasuotan ay bahagyang gumalaw sa malamig na hangin. Ang kanyang mukha ay seryoso, matigas. Ano itong ginagawa ninyo? Mabilis na lumapit si Danilo. Padre, may mali, may tunog na nagmumula sa kabaong. Kailangan nating buksan ito. Matatalim ang mata ng pari nang tumingin siya sa takot na mga taga-nayon, saka sa kabaong. Lumunok si Evelyn, nanginginig ang buong katawan. Padre, hindi ko alam. Boses niya ay halos isang bulong. Pero hindi ko kayang ilibing si Ernesto nang may pagdududa sa puso ko. Tahimik na tinitigan siya ng pari bago dahan-dahang tumango. Nalaglag ang buong simbahan sa nakakabinging katahimikan. Inabot ni Padre Reynaldo ang kabaong, idinampi ang kanyang mga daliri sa takip. Thud, isang napakalinaw, desperadong pagkatok. May sumigaw. Mabilis na nagtakbuhan palabas ang ilang taga-nayon, nanginginig sa takot. Si Henry bumangon mula sa sahig, nanginginig ang buong katawan. Hindi! 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 Sigaw niya halos baliw na sa takot. Pagsisisihan niyo to! Ngunit walang nakinig sa kanya. Muling nagtama ang mga mata ni na Evelyn at Padre Reynaldo. Buksan ito, sabi ng pari. Sandali! Isang bagong boses ang pumunit sa hangin. May sumulpot mula sa labas. Isang lalaki hingal na hingal, mukhang galing sa pagtakbo. Si Estabon, ang forensic doctor. Wag niyong bubuksan ang kabaong. Tumigil ang lahat. Nanlaki ang mga mata ni Evelyn. Bakit? Halos hindi siya makahinga sa pagsasalita. Pawis na pawis si Estabon. Nanginginig ang kamay habang patakbong lumapit sa kanila.
May mali, hingal niyang sabi. Tiningnan ko ang death certificate ni Ernesto. Mayroon akong nadiskubre. Walang nagsalita, lalong napakuyom ang kamao ni Danilo. Anong ibig mong sabihin? Lumunok ng mariin si Estabon, nagdadalawang isip kung paano ipapahayag ang kanyang natuklasan. Ang dokumentong iyon hindi opisyal. Ang pumirma sa death certificate ay isang doktor na hindi ko kilala. Nang sinuri ko sa ospital, walang sinumang opisyal na nagkumpirma sa pagkamatay ni Ernesto. Nanigas ang buong simbahan. Nang hina ang mga tuhod ni Evelyn. Hindi ito tama. Muling sumigaw si Henry, isang tunog na hindi na makatao. Puno ng galit at pagkagimbal, sumabog ang boses ni Danilo. Anong ibig sabihin nito, Estabon? Humarap si Estabon kay Evelyn. Ang boses niya ay parang parusa. Ang ibig sabihin nito, may posibilidad na hindi pa patay si Ernesto. Napuno ng sigaw ang simbahan. Nanlaki ang mga mata ni Evelyn. Niyakap niya si Teresa, nanginginig. Mahinang bumulong ang bata. Mama, sabi ko sa'yo. Kumilos si Evelyn, nanginginig ang kamay patungo sa takip ng kabaong. Handa na niyang buksan ito. Ngunit bigla, hindi! Sumugod si Henry, sumisigaw ng desperasyon. Biglang sumara ng malakas ang mga pinto ng simbahan at sumalubong sa kanila ang kadiliman. Muling lumagapak ang mga pintuan ng simbahan, lumulubog ang lahat sa dilim. Pumailan lang ang mga sigaw, nagkahalo ang gulo at takot na parang apoy na lumaganap sa bawat isa. May mga naguunahan, nagtatangkang itulak ang mga pintuan, kumakalabog sa kahoy, ngunit hindi ito gumagalaw. Sino ang nagsara ng mga pinto? Isang lalaki ang sumugod sa harapan. Binugbog ng kamao ang mabigat na pinto, pero nanatili itong mahigpit na nakasara. Sa loob ng simbahan, nanunuot ang amoy ng mamasamasang bato, nasusunog na kandila, at ang nagmamadaling kinakabahang paghinga ng 12 ng tao, isang mapanghinging atmosfera na parang dumidikdik sa dibdib. Hinila ni Evelyn si Teresa, mahigpit siyang niyakap, ramdam ang panginginig ng anak sa kanyang bisig. Mama, mahinang tinig ng bata nanginginig sa takot. Hinalikan ni Evelyn ang buhok nito, piniga ang maliliit na daliri ni Teresa. Nandito ako, mahal ko, hindi kita pababayaan. Isang matinis na sigaw ang pumunit sa kadiliman. Kailangan nating makalabas. Hindi tayo pwedeng manatili rito. Kinuha ni Danilo ang kanyang cellphone pero wala itong signal, walang ilaw, walang paraan ng komunikasyon. Mahigpit na hinawakan ni Ginang Anita ang kanyang rosaryo, nanginginig sa panalangin. Ito'y isang tanda, isang parusa. Pilit na pinakalma ni Evelyn ang sarili pero alam niya may hindi tama. May tao bang maaring magbukas ng pinto? Umiiyak na sigaw ng isang babae at pagkatapos, isang malamig, halos baliw na halakhak ang pumuno sa madilim na simbahan. Tahimik na natigilan ng lahat, napatingin ang bawat isa. Sa gitna ng simbahan, nakatayo si Henry. Basa ng pawis ang kanyang mukha, ang kanyang mga matay pulang-pula, puno ng isang baliw na takot. Huwag niyong buksan ang kabaong, garalgal ang kanyang boses, nanginginig sa desperasyon. Huwag niyong gawin. Humakbang palapit si Padre Reynaldo, matigas ang tinig. Ano ang alam mo, Henry? Napaatras si Henry, nanginginig ang mga kamay. Hindi, huwag mo akong tanungin yan. Huwag. Mabilis na sinunggaban ni Danilo ang kwelyo ni Henry, inalog ito ng mariin. Ano ang ginawa mo kay Ernesto? Isang pagal, basag na pag-iyak ang lumabas kay Henry. Ang mayabang, matikas na lalaki kanina ay wala na. Ngayon, isa siyang basag na tao. Napaluhod siya sa sahig, nanginginig. Hindi ko sinasadya. Nanigas ang sikmura ni Evelyn, bumagsak ang kanyang boses sa malamig, matalim na galit. Ano ang ginawa mo, Henry? Bumalong ang luha sa mukha ni Henry, nanginginig ang mga salita sa kanyang bibig. Gusto ko lang ng bahay, gusto ko lang ang bahay. Pero tumanggi si Ernesto, sinabi niyang hinding-hindi niya ito ibebenta.
Isang nakakakilabot na lamig ang gumapang sa likod ni Evelyn. Kaya pinatay mo siya? Hindi, humagulgol si Henry. Hindi ko siya pinatay. Gusto ko lang siyang takutin. Nilagyan ko lang ng pampatulog ang inumin niya. Akala ko magigising siya. Nanigas ang buong simbahan. Parang nawala ang lahat ng hangin sa paligid ni Evelyn. Umiikot ang kanyang paningin. Linagyan mo ng gamot ang inumin ng asawa ko. Tumango si Henry, nanginginig. Hindi ko alam na allergic siya. Hindi ko alam. Nang hindi siya nagising, natakot ako. Matalim na pumintig ang panga ni Danilo. Kaya peke ang death certificate? Tumango si Henry, halos hindi makahinga sa kanyang sariling takot. Wala akong choice. Nagbayad ako ng doktor para pirmahan ito pero akala ko patay na siya. Nalaglag ang puso ni Evelyn. Akala mo? Nanigas ang kanyang mga kamay. Hindi mo man lang siya sinigurado? Dahan-dahang tumango si Henry, hindi na makatingin sa kanya. Natakot ako, bulong niya, at hinayaan niyang ilibing ng buhay si Ernesto. Bang, bang, bang! Biglang lumakas ang mga pagkatok mula sa kabaong. Halos yumanig ang sahig. Sumigaw ang mga tao. Lalong pumuti ang mukha ni Henry. Bumuka ang kanyang bibig, pero walang tunog na lumabas. Hindi ito maaari. Nag-antanda si Padre Reynaldo, matigas ang kanyang tinig. Buksan ang kabaong. Huminga ng malalim si Evelyn, nanginginig ang mga kamay, kumakabog ang dibdib. Wala na siyang ibang pagpipilian. Danilo, gawin mo na. Dumampot sina Danilo at James, mahigpit na hinawakan ang takip ng kabaong. Wag! 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 Nagmamakaawang sigaw ni Henry. Ngunit huli na, inangat nila ang takip at sumabog ang isang sigaw mula kay Evelyn. Ernesto! Bumagsak siya sa sahig, nanginginig, tumutulo ang luha. Dahil sa loob ng kabaong, si Ernesto ay buhay. Nanginginig ang kanyang katawan, putlang-putla, bitak-bitak ang kanyang labi. Mahina ang paghinga. Pero hindi maikakaila, hindi siya patay. Dahan-dahang bumukas ang kanyang mga mata, mahina pero gising. Ernesto, humagulgol si Evelyn, nanginginig ang kamay habang inaabot siya. Narito ako, mahal ko, narito ako. Muling umiyak si Teresa, mahigpit na kumapit sa braso ng kanyang ama. Papa, gising ka. Isang mahina, halos walang tunog na buntong hininga ang lumabas sa labi ni Ernesto. Napasinghap ang buong simbahan. Siya ay inilibing ng buhay. May ilang taga na yon ang napaatras sa gulat, ang iba naman ay napaiyak. Hinubad ni Danilo ang kanyang Amerikana, agad na ibinalot kay Ernesto. Kailangan nating dalhin siya sa ospital, ngayon na. Lumuhod si Padre Reynaldo sa tabi ni Ernesto, hinawakan ang kanyang malamig na kamay. Tubig! Dalhan niyo siya ng tubig! Sigaw niya. Mabilis na tumakbo si Margaret papunta sa likuran, hinahanap kung anuman ang makakatulong. Mahigpit na niyakap ni Evelyn si Ernesto, tinatapunan siya ng halik sa pisngi, noo at mga kamay. Huwag mo akong iwan, Ernesto. Umiiyak siyang nagmamakaawa. Huwag mo akong iwan. Hinagkan ni Teresa ang braso ng kanyang ama, nanginginig sa hikbi. Papa, gising ka! At biglang isang matinis, hindi makataong sigaw ang pumuno sa simbahan. Hindi! Isa itong demonyo! Lahat ng ulo ay napatingin. Si Henry gumagapang patras sa sahig, nakadilat ang mga mata sa matinding takot. Hindi ito totoo! Patay si Ernesto, dapat patay na siya! Nanginginig siya, sumisigaw, pero wala nang nakikinig sa kanya. Mahigpit na hinawakan ni Evelyn ang kamay ni Ernesto, bumalik na siya. At ang katotohanan, sa wakas, lumabas na. Sumabog ang galit ni Danilo na parang bagyo. Sinugod niya si Henry, ang kamao niya ay dumapo ng buong lakas. Bumagsak si Henry sa malamig na sahig ng simbahan. Tumahimik ka, sigaw ni Danilo. Umiyak si Henry sa sakit pero patuloy siyang sumisigaw. Ang kanyang boses basag sa matinding takot. Hindi ito maaari. Hindi dapat buhay si Ernesto. Dahan-dahang tumayo si Evelyn. Nanginginig ang buong katawan sa matinding galit. Ang boses niya,
matalim na parang punyal, ay sumugat sa katahimikan. Bakit ka takot na takot, Henry? Gumulong si Henry pa atras, nanginginig sa takot na hindi ko sinasadya. Bumagsak sa buong simbahan ang boses ni Ginoong James. Ibinabaon mo siya ng buhay. Namilog ang mga mata ng mga tao. Ang takot ay napalitan ng galit. Nagpalitan ng tingin ng mga taga-nayon. Ang ilan ay nanatiling nakatulala. Ang iba naman ay nanginginig sa galit habang unti-unting sumasa puso sa kanila ang katotohanan. Mahigpit na kinapitan ni Ginang Anita ang kanyang rosaryo. Tumutulo ang luha sa kanyang pisngi. Demonyo ka, tunay na demonyo. Kumulo ang galit sa boses ni Margaret. Tawagin ng pulis, hindi ito maaaring palampasin. Tumango si Padre Reynaldo, matatag ang kanyang tingin. Dapat nating ilabas si Ernesto, kailangan niya ng agarang lunas. Maingat na binuhat ni Danilo at ng ilang kalalakihan ang payat at nanghihinang katawan ni Ernesto mula sa kabaong. Hindi binitawan ni Evelyn ang kamay ng kanyang asawa. Ang boses niya ay puno ng pagmamakaawa. Ernesto, manatili ka sa akin. Kailangan mong mabuhay. Hikbi ni Teresa habang pinapahid ang mukha ng kanyang ama gamit ang maliliit niyang kamay. Papa, gising ka. Miss na miss kita. Isang mahinang buntong hininga ang lumabas mula kay Ernesto. Ang kanyang luhaang mga mata ay nakatutok kay Evelyn. Narinig niya ang lahat, halos mailibing siya ng buhay, at ang sarili niyang anak ang nagligtas sa kanya. Bigla, umingay ang mga sirena. 2 sasakyan ng pulis ang dumaan sa labas ng simbahan, kasunod ang isang ambulansya. Mabilis na bumukas ang mga pintuan. Pumasok si Sheriff Anderson, matalim ang tingin sa nagkakagulong tao. Anong nangyayari rito? Mabilis na lumapit si Danilo, nag-aapoy sa galit ang kanyang mga mata. Sinubukan ni Henry na patayin si Ernesto. Nagbayad siya ng doktor, pineke ang death certificate at inilibing siya ng buhay. Sumabog ang mga sigaw sa buong simbahan. Pagkagulat, galit, hindi makapaniwala. Tumitig si Sheriff Anderson kay Henry, ang kanyang mukha'y parang bato, walang bahid ng awa. Aristuhin siya ngayon na. Agad na lumapit ang 2 opisyal, sinunggaban si Henry at itinaas siya mula sa sahig. Hindi, wala akong kasalanan, wala akong kasalanan. Pumiglas si Henry pero mahigpit ang pagkakaposas sa kanya. Babayaran mo ang lahat ng ginawa mo, bulalas ni Danilo. Lumapit si Sheriff Anderson kay Evelyn, mahinahon ngunit matatag ang boses. Maglulunsad kami ng investigasyon. Kailangan nang madala si Ernesto sa ospital. Tumango si Evelyn, tumutulo ang kanyang luha. Tumalikod siya pabalik kay Ernesto. Nararamdaman ang mahina, ngunit mainit na hininga nito sa kanyang balat. May liwanag sa kanyang mga mata, isang senyales ng pag-asa. Mabubuhay ka, Ernesto, bulong niya, mabubuhay ka. Ngumiti si Teresa sa gitna ng kanyang luha, mahigpit na nakakapit sa braso ng kanyang ama. Papa, pwede na tayong umuwi? Muling nanginig ang labi ni Ernesto, isang mahina, ngunit punong-puno ng pagmamahal ng ngiti ang sumilay. Oo, uuwi na tayo. Malambot na sinag ng umaga ang bumalot sa kwarto ng ospital, tinatamaan ang mukha ni Ernesto. Mas maayos na ang kanyang paghinga, hindi na ganong maputla ang kanyang pisngi. Napuno ng emosyon ang kanyang mga mata habang tinitingnan sina Evelyn at Teresa sa tabi ng kanyang kama. Papa! Masiglang sumampa si Teresa sa kama, hinawakan ang mukha ng kanyang ama na para bang tiniyak na totoo siya. Papa, bumalik ka na. Mahinang ngumiti si Ernesto. Patawarin mo ako, mahal ko. Mahina ngunit puno ng emosyon ang kanyang tinig. Mahigpit na hinawakan ni Evelyn ang kamay niya, muling tumulo ang kanyang mga luha. Alam mo ba kung gaano kami natakot? Dahan-dahang tumango si Ernesto, puno ng lungkot ang kanyang tingin. Narinig ko ang lahat. Napalunok si Evelyn. Anong ibig mong sabihin? Malalim na huminga si Ernesto, puno ng bigat ang kanyang mga salita. Noong nakakulong ako sa kabaong, hindi ako makagalaw, hindi ako makasigaw, pero narinig ko kayo.
Lumakas ang tibok ng puso ni Evelyn. Nakita ko si Teresa, narinig ko ang pagsisinungaling ni Henry. Nanigas ang kanyang katawan. Oh Diyos ko! Napasubsob siya sa dibdib ni Ernesto, humahagulgol. Ngumiti si Teresa, inakap ang kanyang ama. Pero niligtas ka ni Mama. Masaya siyang tumawa. Tinawag kita, Papa. Namasa ang mata ni Ernesto, dahan-dahan niyang hinaplos ang buhok ng anak. Salamat, aking maliit na anghel. Nakangiti si Teresa, mas mahigpit siyang yumakap. Sa labas ng kwarto, naghihintay sina Danilo at Padre Reynaldo. Lumabas si Evelyn, pinapahid ang kanyang mga luha. Lumapit si Danilo, matatag ang tinig. Nakakulong na si Henry, lilitisin siya sa korte. Tumango si Evelyn, ramdam pa rin ang bigat ng lahat. Maingat na nilapag ni Padre Reynaldo ang kamay sa kanyang balikat. Ang mahalaga, nailigtas si Ernesto. Malalim na huminga si Evelyn. Sa wakas, tapos na ang bangungot. Nagtipon ang buong bayan sa korte upang makita ang hustisyang isa sa katuparan. Nakatali ang mga kamay ni Henry, mukhang basang sisiw, nanginginig sa takot. Wala na ang kayabangan at kapangyarihan niya. Ngayon, isa na siyang duwag na nag-aabang ng kanyang kapalaran. Tumayo ang taga-usig, matigas ang tinig. Ang nasasakdal, si Henry Jimenez, ay nasasakdal sa tangkang pagpatay, pagpapalsipika ng death certificate, at iligal na paglilibing ng isang buhay na tao, si Ernesto Herrera. Umugong ang bulungan sa loob ng korte. Tumayo si Ernesto, mahina ngunit matikas. Tumitig siya kay Henry, puno ng damdamin. Hindi kita kinasusuklaman, malamig niyang sabi. Tahimik ang buong korte. Pero kinamumuhian kita. Dumagundong ang bawat salita. Lumuhod si Henry, umiiyak, namamalimos ng awa, pero walang nakaramdam ng habag. Hatol ng hukuman, 25 taon ng pagkabilanggo. Umalingaw-ngaw ang palakpakan sa buong korte, natapos na ang laban, at sa wakas, naging malaya silang muli.